dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ayan, speaking of kudita-kudita, mga kababayan, wala, kahit anong mangyari daw, itutuloy pa rin. Itutuloy pa rin ang alin? Ang impeachment trial. Pasok. Trial mga kabigada, tuloy kahit magkaroon muli ng kodita sa Senado ayon yan sa isang House Prosecutor. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Caaminyo, i-brigada mo. Ito na mga kababayan. Makinig kayo. Tingnan nyo mga kababayan ng Kongreso. Walang issue, ano? Walang issue kasi speaker ngayon si Boji D. Wala silang ka-issue-issue. Walang problema ang Kongreso. Ang Senado, nakakahiya. Hindi matapos-tapos yung issue nila. Di ba Michelle Reyes, ano? Oo. Ipipanya paklibre. Oo. Bakit ganun? Dati ang Senado ang bumabalanse sa Kongreso. Ngayon, mga kababayan, nabaliktad Ang Kongreso ngayon, mga kababayan, tahimik. Di ba? Parang maayos sila. Nagkakasundo-sundo kahit iba-iba ang opinion nila. Pero dito sa Senado, ang gulo-gulo. Maiinis ka talaga. Eto na ngayon. Ano bang mangyayari? Kahit magkaroon ng kudita, kahit hindi, ang impeachment trial ni Sara Duterte ay tuloy-tuloy pa rin. Wala nang makakapigil. Pasok! Ito na ba ang impeachment trial mga kabigada, tuloy kahit magkaroon muli ng kodita sa Senado ayon yan sa isang House Prosecutor. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Caaminyo, i-brigada mo. Walang magiging epekto sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling maglunsad na naman ng kudeta o pagpapalit ng liderato sa Senado. Wala na yun. Tapos na daw yata yun. Di ba nakapag-convene na sila? Wala na. Tuloy-tuloy na talaga ito. Kaya nga ngayon mga kababayan, parang may natira pang buhok sa dila ko. Sumiksik yata sa ngipin ko. Ito na mga kababayan ko. Siyempre, iniisip siguro ng iba, Winnie Halos, Roberto, Roberto Iscanio, baby face. Baka Hoy, Marita. Mga di matanggal. Pag nagsasalita ako, parang nangingiliti. Eto na. Hindi, manipis Balahibong pusa. Ito na, mga kababayan Nawawala tuloy ako. Ngayon mga kababayan, dahil mayroon na ng mga, di ba, banta ng kudita. Dahil dito sa maraming panawagan, siyandamakmak na panawagan na si Alan Peter Cayetano ay dapat ito bilang delikadesa, bilang sana, kung mayroon pa siyang natitirang kahihiyan, mag-resign na. So madadami ho yan, Maraming nananawagan na mag-resign. Ito hong si Alan Peter Cayetano. Di ba? Tuloy. Ito binigyang diin ni House Prosecutor Terry Redon kaugnay sa posibilidad na may magtangkang patalsikin sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano ngayong nag-convene na ang impeachment court. Ayon kay Redon, tingnan yung mga kababayan ko, yung mga itsura. Pero ninyo mga kababayan ko, binigyan natin sila ng lisensya para magnakaw, Tingnan nyo Loren Legarda, Chase Escudero, Joel Villanueva, sino pa? Yang si Jinggoy Estrada. Grabe mga kababayan, Biruin nyo, tayo yung nagbigay. Kayong mga bumoto
yung nagbigay ng lisensya, para 'di ba? Para magnakaw sila. Sabi ni May Bernes, may pinaglalaban. Boss Mike, sabi ni Attorney Bueno, pwede pa rin daw magpalit sa Senate President kahit nasilimulan ng impeachment. Oh, pwede! Pwede yan, pwede. Oh, sige, eto na. Tuloy ang trabaho ng impeachment court kung magpapalit ng liderato sa kasagsagan ng paglilitis. Ang magbabago lamang anya kapag nangyari ito ay ang presiding officer. Paliwanag nito, kailangan naman pa ang bagong presiding officer at itutuloy ang impeachment court batay sa mandato nito. Idinagdag ni Prosecutor Joel Chua na handa na silang tuparin ang mandato sa ilalim ng saligang batas na may disiplina at respeto sa proseso. Iginit ni Chua na ang kaso ay bahagi ng constitutional accountability mechanism para sa mga opisyal na hawak ang impeachable positions. Nauna nang inihain ng entry of appearance ng 11 miyembro ng prosecution team sa Senado sa pamamagitan ni House Secretary General Sheloy Garafil. Si House Eto na ngayon, mga kababayan ko. Sabi ni Maria Pepalisok, hukom na may mga kaso. Alam niyo mga kababayan, eto seryoso ho. Kanina ho, magkasama ho kami nung anak ko na kumukuha ho ng abugasya. May anak ko kasi nag-aaral ng abugasya, mga kababayan. Sabi niya sa akin, ano ba nangyayari? Bakit yung mga majority sa Senado puro mga DDS? Sabi ko ganun talaga dahil mas marami ngayon ang DDS sa senators, syempre sila yung magiging majority. Di ba? Tapos mga kababayan sabi, tsaka daddy, bakit parang lahat ng nasa majority ngayon sa Senado, parang lahat may kaso. Alam nyo mga kababayan, ang hirap sagutin nung tanong na yun, Ang sabi ko, alam nyo kung sabi ko, dapat ikaw na nakakaalam yan at ikaw na nagpapaliwanag sa akin. Wag mo na akong pagpaliwanagin kasi sumasakit din ang ulo ko, hindi ko maunawaan. Bakit ang mayorya sa Senado, halos lahat may kaso? Nagtatanong yung mga bata. Di ba, JC? O kayo, pag tinanong kayo ng anak ninyo ng ganun, ano yung sasagot nyo? Tapos sabay sasabihin niya, di ba, magiging sila? Magiging judge sa impeachment trial? Nako, Diyos ko po! Tristan, tigil mo na yung talong mo. Di ba? O kayo, ano yung sasagot nyo? Paano magiging judge sa impeachment trial? Yung mga senador natin, daddy, may mga kaso ngayon Di ba? May mga kaso ngayon siguro dapat talagang baguhin, sabi niya, yung Constitution. Yun ang solusyon. Baguhin ang Constitution, gumawa ng batas, na kapag ka ikaw ay may kaso ka ng ganito, babracket, ilalagay, kunyari, ang kaso mo plunder, ang kaso mo malversation, ang kaso mo money laundering, ang kaso mo murder, ang kaso mo rape, di ba? Dapat, hindi ka pwedeng maging judges dahil nakakahiya. Sabi nung bata, mga kababayan, matalino Matalino yun, mga kababayan Subsub sa pag-aaral Tsaka subsub din sa pambababae. Palibasa, mga kababayan may sariling kondo Tayo noon, mga kababayan, sumisiksik lang tayo kung saan-saan. Pero sabi ko, mag-aral ka mabuti ba? Yung pribileyo mo na hindi namin naranasan yan. Ako lalo, hindi ko naranasan. Kita mo, may sarili kang kondo. Libre ka lahat. Alam nyo, totoo naman,
Totoo naman yung sinasabi. May punto naman eh. Na ano, dapat yung mga may kaso, yung mga nakasuhan, ng mga kung ano-ano, dapat hindi na pwedeng sumali diyan sa pagiging judge, di ba? Kasi nakakahiya talaga. Nakakahiya! Tuloy! Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro ang pinangalan ng lead prosecutor sa impeachment trial. In the heart of changing Yan. So, tuloy-tuloy yan, mga kababayan. Hindi na raw ho makakaapekto ano pa man, yang mangyari sa Senado, magkaroon man ng pagpapalit-palit, wala nang mangyayaring, wala nang makakaapekto pa. Naku po, eto mga kababayan ko, pasok! Yan na ho, mga kababayan. No? Nako, Diyos ko. Basahin natin, mga kababayan. Sabi rito, sa bagong Pilipinas ngayon, kakampi nga ba? Nako po, eto na. Sabi ho rito, mga kababayan, basahin ko na lang ho yung nasa ibaba. Sabi ho rito, kakampi nga ba? Delikado nga bang kakampi si Senator Alan Cayetano? Nagawa niyang talikuran ang sariling kadugo. Kita niyo yung, di ba yung kapatid niya? Di ba? Yung kapatid niya, nag-aaway sila eh. Sino ba yun? Lino ba yun? Lino Cayetano ba yung kaaway nito? Comment na lang baka mamaya mali ako. Eto ho, mga kababayan ko, ano sabi? Delikado nga bang kakampi si Alan Cayetano? Ako mga kababayan, ayokong kakampi yan. Sa totoo lang, mga kababayan, ayokong kakampi to. Di ba? Mahirap kakampi to. Sabi rito, nagawang talikuran ni Alan Cayetano ang sarili niyang kadugo. Sa hindi niya kaano-ano pa kaya? Ito nga ba ang dahilan kung bakit hindi bibitaw si Cayetano bilang SP? May ambisyon siyang maging Vice Presidente, delikado talaga si BP Sara. Nako! Sure na ang impeachment. Kung tunay yan, mga kababayan, Diba? Nako, mga kababayan, nako. Ito, nagawa niyang talikuran ang sariling kadugo. Siya hindi kaano-ano pa kaya. Nako. Sabi rito mapanganib daw ito para panganib ito para kay Sara Duterte sa kanyang impeachment sa Senado, mga kababayan ko. Kayo, mga kababayan, sipin nyo maigi ito, mga kababayan. Kasi talagang ako rin wala akong tiwala kay Alan Peter Cayetano. Ito ho ay isa, mga kababayan. Bakit? Kanyo, mga kababayan, eto, panoorin nyo ho ito Panoorin nyo lang ho ito, mga kababayan. Tignan nyo, madaling-madali si Alan Peter Cayetano rito Magaling ito, gumanong-ganon. Magaling siyang gumewang-gewang, parang namamangka sa dalawang ilog. Parang yung ex nyo. Ito na. Being organized and pakinggan nyo ito mga kababayan ko the court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice Nako. President Allah. Sara Zimmerman Duterte, Ah. who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 Nako po. days from receipt. 10 araw Kasi mga kababayan ang inaasahan po ng marami dito ay ibabasura nila itong article of impeachment, mga kababayan, ni Sara Duterte na galing po sa Kongreso. Na tila ba parang uulitin nila yung nangyari noong panahon ni Chis Escudero. Ngayon nakakapagtaka. Na parang si Alan Peter Cayetano lumalagay po sa tabla panalo. Nakuha nyo? Ang lagay ngayon ni Alan Peter Cayetano, tabla panalo. Si Sara Duterte,
ang laban na ngayon ni Sara Duterte, tabla talo. Ang ganda lang position ngayon ni Alan Peter Cayetano, tabla panalo. Kapag ka tumabla, walang mawawala. Si Sara Duterte, mga kababayan ko, tabla talo na lang ho ang ano niya Parang ang inahabol na lang ni Sara Duterte, makatabla. Panalo, wala na. Nako, mga kababayan, ngayon yan na nga, pinag-iingat na nga ngayon, sino? Si Sara Duterte dito kay Alan Peter Cayetano. Sige, tuloy natin kung ano plano. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall Nako. of the Senate of the Philippines upon notice. Nako! The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along Nako. with a copy of the Articles of Impeachment. Nako! The prosecution may file a reply with Alam nyo, nagmadali, Shirley Santiago, Nagmadali talaga dito, Sir Bert. Oo, ayan na, si MBG Vlog, Ayan, mga kababayan, nagmamadali, sige, tuloy. Nako! in a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. Nako, yan na, pinukpukan na. So, obligado na ngayon si Sara Duterte na sumagot na ho at dumalo sa Senado para ho sumagot na sa mga inaakusa sa kanya sa impeachment, article of impeachment na binitbit na ho ng Kongreso. Nako! So ngayon, paano na ito, Lisa Villa? Wala na ito. Maniwala kayo. Si Alan Peter Cayetano, ano yan maninimbang. Alam nyo ba na galit ngayon ang mga DDS kay Alan Peter Cayetano? Samantalang girly polls, nung isang araw, diba? Nung isang araw, diba? Ayan tingnan nyo. Nung isang araw, nagkakagulo-gulo pa. Hero pa ang tawag kay Cayetano Sabi ni MBG, napansin nyo ba ang agenda nila kahapon at ngayon? Kitang-kita, dinidelay nila ang agenda. Ang daming recess. Ang alam natin, 2 recess lang dapat. Isa sa umaga at isa sa hapon. Bentagos? Hindi. MBG baka kinakausap, nakikipag-negotiate pa. Nakikipag-negotiate pa yan. Eto na mga kababayan ko. Dito natin malalaman yan. Ito, pasok. Dahil dyan, pasok. Kada naniniwala ang isang political analyst na hindi dapat magpakampante si Vice President Sara Duterte kay Senate President Alan Peter Cayetano. Diyos ko, masakit ito. Masamang balita ito. Paano na? Yung mga DDS ngayon, galit na kay Alan Peter Cayetano. Sabi nga ni Marites Musni, wala akong katiwa-tiwala dyan kay Cayetano. Tuso yan. Traidor kasi si Cayetano, Boss Mike. Nako. Malusiron, Nako. Michael, Ngayon, mga kababayan, Eto, mga kababayan. Ulitin ko lang yung sinabi ko. Noong pong panahon na naagaw, yung pong pagka-Senate President kay Tito Soto, napansin nyo naman yung komento, di ba, ng ilang mga DDS na nandito. Ano sabi nila, mga kababayan ko? Sabi nila, goodbye, Tito Sen. Mabuhay, Cayetano. Di ba, sabi ng mga bobo, ayan, nagko-comment sila dyan. Mabuhay Eka Cayetano.
Bayani si Cayetano. Di ba? Oh. Magaling si Cayetano. Ganun yung mga comment ng mga DDS eh. Ang daming nag-content niya ng mga DDS eh. Puring-puri nila si Cayetano. Eto na ngayon. Dumating ho yung pong kahapon, ano? Nung nag-convince sila at dinali-dali na yan, yung ginawa nila dyan sa Senado, na ngayon pinasasagot na si Sara, nagalit. Kasi ini-expect nila ibasura ni Alan Peter Cayetano yung pong articles of impeachment. Ibig sabihin, sa madaling salita, walang mangyayaring impeachment trial. Kaya lang, nakakapagtaka rin dahil yung mga iba nagulat din na bakit ganun ang ginawa ni Cayetano? Nakuha nyo, mga kababayan, nakuha nyo? Bakit ganun ang ginawa ni Cayetano? Ang alam natin, wala na, ibabasura na eh. Yung may magmo-motion lang, tapos magbobotohan sila. Na anong botohan? Motion na para ibasura, i-junk, yung impeachment complaint labang kay Sara Duterte. Para wala na. Pagka may nag-motion na ganon, wala na ho yun. Marami sila. Kaya, mag-grant na basura na ho yung impeachment trial na dapat na yan. Hindi ho yung ganon na nangyari. Tinuloy. Na para bang may pinagpasikatan. Parang sinabi, boss alam mo na boss tuloy ito. Baka akala mo, tuloy ito. Parang sinasabi na, boss alam mo na. Totoo, bata mo ko Yun parang ganun yung mga nangyari. Nakuha nyo mga kababayan ko? At ngayon, galit na galit ho yung mga DDS kay Cayetano. Hindi lang ho tayo ngayon yung gigil dito. Pati na rin yung mga DDS, gigil sa kanya. Nako mga kababayan, paano kaya itong gagawin ni Cayetano? Ayan na nga, nilaglag ni Cayetano si Sara Duterte. At malamang sa alamang, ilalaglag niya. Lalong-lalo na sa lakas ng panawagan na panagutin si Sara Duterte. Nako po! Nakita nyo naman ng rally. Nakita nyo naman ng taga-suporta para ma-impeach si Sara. Ano nangyari? Diba? Parami ng parami. Yung sumusuporta. Puro taong grasya. Yung mga sumusuporta kay Bato, kay Sara Duterte, na mga nagrarally, yun yung mga taong grasya. Yung mga mababantot. Nakita nyo? Yung mga sumusuporta. Saan? Sa impeachment dapat tuloy-tuloy. Panagutin. Ayan, yung nasa likuran ko, mga kababayan. Yan, impeach Sara, hustisya. Ayan, yan. Yan, di ba? Ayan, impeach Sara, hustisya. Para ang pangit pakinggan, impeach Sara, hustisya. Mga kababayan ko, parami ho ng parami. At mga dissenting tao. Ano ang ibig ko sabihin? Naku, mga kababayan. Si Alan Peter Cayetano, kung saan talaga marami yan, doon yan sumasama. Ilang beses na ho ba nating sinabi na balimbing yan si Alan Peter Cayetano, di ba? Tuloy. Kahapon, opisyal lang nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis laban sa bise. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Professor Antonio Contreras, nagbabala itong baka bigla na lamang ilaglag ni Cayetano si BP Sara dahil maaring magbago ang posisyon ng ilang senador, lalo na kung magiging mabigat ang mga ebidensyang ilalabas laban kay Duterte sa impeachment court. Eto yan mga kababayan.
hindi, bilang ako, no, ako, halimbawa ako, senador ako. Kung ako, senador, syempre mga kababayan, paano mo naman i-acquit si Sara Duterte kung napakabigat ho nung pinapakitang ebidensya? Mahirap po yun. Sisisihin tayo ng mamamayan. Sisisihin tayo ng taong bayan. Nakita mo na, bigat-bigat ng, ang bigat ng ebidensya. Tapos, iya-acquit mo? Baka maapektuhan ang political career mo yan. Di ba? Mga kababayan marami na ho. Pare, madre, kung sino-sino ho yung nananawagan. Mga kababayan? Na i-convict daw si Sara Duterte. Panagutin daw si Sara Duterte. I-impeach daw si Sara Duterte. Ganon, mga kababayan. Pukpukan na raw si Sara Duterte. Parami ho ng parami. Anya, posible raong gamitin ni Cayetano ang impeachment trial upang maibangon ang nasira nitong imahe sa publiko. Kita nyo? Delikado yan Galing yan kay Antonio Contreras. Kilalang political analyst yan, mga kababayan ko. Paano kaya ito? Baka nga. Sana, delikado ka, Sara Duterte. Shirley Santiago, huwag mo akong binobola, Love you. Diba? Eto na ba yung pambawi ni Cayetano? So, ilalaglag na talaga. Ilalaglag si Sara Duterte. Nako! Mga DDS, magalit kayo. Balahurain nyo si Alan Peter Cayetano. Murahin ninyo. Gawan nyo ng peking mga propaganda nyo. Yung ginagawa nyo siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ang gawin nyo. Diba? Galit kayo dyan Sige na, gawin nyo yan. Naku, lalaglag niya yan. Maliwanag na yan Ilalaglag niya, bentong Diba? Hermes Candor, Bentagos, Ilalaglag niya yan. Paano na? Gawan nyo ng mga, kunyari, sumusubo ng hotdog na malaki. Yung mga ganon, di ba? Galit kayo Galit. Pagkagalit ka, ganyan. Kayo pa naman mga warrior kayo, di ba? Kayo pa naman yung mga warrior na kapag ka naapi si Sara Duterte, na kapag ka nalaalagay sa alanganin si Sara Duterte, nagwawala kayo Di ba? Ganoon ang gawin nyo. Di ba, parang Leo? Shenny Manganan, Oo. Talay! Maaari rin daw makaapekto mga resulta ng recent presidential surveys kung saan lumiliit na ang agwat o dili kaya'y nalalamangan na si BP Sara ang kanyang mga inasang makakalaban sa halalan. Sabi ko sa inyo, wala na Wala na! Wala na. Diba? Wala na, mga kababayan ito. Hindi na lang tayo yung nakakapansin. Pababa na ng pababa si Sara. Lagapak na ho. Mga kababayan, darating ang 2028 si Sara, sa kangkungan na lang yan. Diba? Sa kangkungan na lang ho. Ninyo populutin. Si Sara Duterte yung baliw. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, kung may natitira pa kayo na konting pag-iisip, marami naman pwedeng pagpilian katulad ni Rapi Tulfo, ni Leni Robredo, ni Senator Trillanes. Dami pang pwedeng pagpilian. DDS ka. O kung galit ka kay Sentry, pwede kay Leni. O kung ayaw mo kay Leni, galit ka rin kay Rapi Tulfo. Kung gusto nyo ng isang magaling na magaling pa, di si Gibo Chodoro. Kung gusto nyo na magaling din, pwede rin si Risa Hontiveros.
Ang daming choices, mga kababayan, para ilaan natin yung ating gusto na boto, yung ating boto ay ibigay kay Sara Duterteng baliw. Di ba, mga kababayan? Ano, Boss Mike, sabihin mo na nga sa mga dides, wala na. Wala na nga ni. Oh, wala na. Wala na yan. O, anong gusto nyo? Magkaroon ng eleksyon o wala? Diba? Ewan ko, mga kababayan. Ako, maniwala kayo. Si Sara Duterteng baliw, bobo, tanga, mangmang, na hindi marunong mag-computer, hindi marunong gumamit ng laptop. Putik, mga kababayan, ewan ko na lang. Saan ka naman kukuha ng lakas na loob at ang kalakasan para iboto mo ang isang siraulo, bobo, tanga. Mga kababayan, mahirap yan. Oo, mahirap. Oo, di ba? Ano? Oo. Paano? Hawig ni paring Mike si Percy. Eto na. Bagamat posible pa rin daw na ma-acquit si Duterte, hindi dapat maliitin ang epekto ng public opinion habang nagpapatuloy pa rin ang paglilitis. Hindi naman isinasantabi ni Contreras na maaring ikonsidera ng ilang re-electionist senators ang sentimiento ng publiko bago bumoto sa impeachment trial. Yan, yung sentimento rin, malaking factor po ito eh. Yung sentimento ng taong bayan, mga kababayan, malaking factor yan. Bakit, mga kababayan ko? Politiko ka. Ang sigaw ng mas nakakaraming Pilipino, i-impeach si Sara. Tapos, hindi mo siya i-impeach. Ngangay ka. Wala kang kakaining boto, maniwala ka. Kaya yung mga senador na yan, baka nga lahat yan bumoto ng impeach Sara eh. Baka nga pati si Bongo bumoto na i-impeach si Sara. Maniwala kayo, mga kababayan. Magagaling yung abogado tuloy. So I think Sara Duterte should not sleep well when Alan Peter is at the helm of the Senate. Kasi, yun nga yung sinasabi ko. Pwedeng dalawa lang o tatlo lang doon sa dating na babanaagan natin na mag-acquit ang mag-convict. Tapos ang kwento sa kanya. Tapos, Ang tinig mga kabrigada ni Professor Antonio Contreras. Atay! Kaya nagdidelikado si Sara Duterte nyo kay Cayetano, mga DDS, na mahal namin. Mahal namin kayo ba? Kala nyo ba? Mahal namin yung mga DDS na yan. Pagtanggol nyo si Sara Duterte kay Cayetano. Oo, gawan nyo rin ng peking video na nagdodroga. Di ba, no? Dapat ganon. Tawagin nyo na si Maharlika, si Harry Roque. Yung mga magagaling gumawa ng mga ganyang mga propaganda. Gawan nyo rin nung ganon, yung tulad ng ginawa nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, na peke, na kunyari nagdodroga. Gawan nyo rin noon, baka pwede. Gawan nyo rin na may kakuplangan na, syempre, di ba, nai-issue na bakla nga raw si Alan Peter Cayetano, di ba? Gawan nyo rin ng may mga kasupsupan. Di ba, yung maraming mga ombre, na mga hubot-hubad, tapos lahat nakapila. Tapos, inaano niya. Yung mga ganun sana, galit kayo Di ba? Galit sila kay Alan Peter Cayetano. Ano pa hinihintay nyo? Ipinahiya kayo ni Alan Peter Cayetano sa inaasahan ninyo na ibabasura na yung impeachment ni Sara Duterte. Diba? Wala pala kayo. Mahina pala kayo baka sakali lumusot. Diba? Diba? Sila naman ang gagawa Diba? Hindi naman tayo kasi yan yung gawain nila, diba? Gumawa ng mga ganyang peking mga video,
peking mga kung ano-ano. Diyos ko, ewan ko. O ano, antayin namin Antayin natin mga kababayan kung anong gagawin ng mga DDS dito. Gagawin ba yung pong ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos na pamimeke ng peking video sa pangunguna ni Harry Roque at ni Maharlika. O peking video na nagdodroga daw. At yung nilabas ng mga mababahong vlogger nila na na may ka-orgihan daw ang Pangulo. Diba? Mga ganon, mga kababayan. Sana, yun ang antay namin, eto naman tayo, mga kababayan. Sulitin na natin yung pagkakataon, Ayan. Tingnan nyo, mga kababayan, eto naman, Basahin natin, mga kababayan ko, Sabi rito, mga kababayan, News 5, banat kay Trillanes. Eto, pagtanggol natin si Trillanes dito. Ito talaga si Rodante Marcoleta, ulyanin na yata ito Pasingawin mo kasi ang ulo mo. Mukhang hindi na sumisingaw yung bumbunan mo. Kaya kung ano-ano na naiisip ni Marcoleta Ito sabi rito, question ni Senator Rodante Marcoleta ang paliwanag ni dating Senador Sonny Trillanes kung bakit siya sumama sa tangkang pagsilbi ng International Criminal Court arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Nauna nang sinabi ni Trillanes na personal request ni Senator Bato de la Rosa na samahan siya ang mag-aresto sa senador. Ang sabi ba naman ni mga kababayan ko ni Marcoleta, putang ina, bumabalik yata ito sa pagkabata Alam mo, Marcoleta, yung mga katwiran na pag sinabi ni Bato na kumain ka ng pupo, kakain ka, banat yan ng grade 1 elementary. Mga bulbulin na kayo. Naubos na yung buhok mo sa tanda mo. Marcoleta, makinig ka. Tumanda ka na ng gusto, yung mukha mo kulukulubot na, naubos na yung buhok mo. Sa tanda mong yan, ginagamit mo pa yung katwirang pangbata. Ganito kasi mga kababayan Yung kasi kanilang taga-suporta yan, ganyan lang yung kaya nilang unawain. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ganyan. Yung ganyang katwiran, pag sinabi ba ni Senator Bato na kumain ka ng tae daw kakain ka? Mga kababayan, matatanda na ho tayo Lalong mas matanda si Rodante Marcoleta. Kita niyo yung mukha. Kumulubot na sa sobrang tanda. Tignan niyo yung buhok. Gumagamit na ng piluka. Dahil naubos na. Anong klaseng katwiran yan? Diba? Kapag ka ikaw ay nasa public servant, kapag ikaw ay public servant, importante ang palabra de honor. So, ibig ba sabihin yung 10K na pangako mo sa tao, ginanon mo kami? Tarantado ka palang matanda ka Bobo pala tong palutsa na to putang ina. Parang yun yung sinasabi niya sa atin na binola lang tayo. Ginawa tayong uto-uto dahil binoto natin siya. Dahil pinangakuan tayo ng libreng kuryente, 2,000 pababa. Kita nyo? Nakuha nyo, mga kababayan ko? O sino ngayon ang may katwiran sa atin? Ang tanda-tanda mo na, wala ka pa rin pinagkakatanda ang hayop ka? Sige, di ibig sabihin nun, inuto tayo ni Marcoleta. Kasi sabi niya, malilibre daw ang kuryente 2,000 pababa. Ang tagal-tagal na ho na nakaupo. 1 taon na ho, humigit kumulang, na nakaupong senador, hindi na nabanggit yung 2,000 pababa na pinangako niya. So sa madaling salita, inuto lang tayo. Mahirap paniwalaan yung ganyang katanda, naubos na ang buhok,
nagkulubot na ang muka, pero ang katwiran, mga kababayan, pang-elementary pa rin. Gamit-gamit natin yan nung elementary tayo eh. Tapos gagamitin ni Marcoleta, mga kababayan, ano? Nakakahiya ka, Marcoleta, sa totoo lang. Oo, nakakahiya ka. Bagay na bagay ka. Ay, nako, manang-mana sa iyo anak mo. Yung anak mo, o yung panot din. Puro kabubuhan yung ginawa sa hearing. Di ba lahat na nababara, ano, nakakahiya. Ewan ko, mga kababayan, bakit nyo binoto yung mga yan? Bakit nagiging ano yan? Nakakahiya. Puro mga putang ina eh, di ba? So anyways, bago tayo magpaalam, bago tayo magiwahiwalay, alam kong karamihan ng mga ating tagapanood at ating mga kasama rito, wala talaga sa ganitong oras dahil mga tulog na. O mga kababayan, baka naman huwag nyo nang ipagkait. Mag-like na kayo. Mag-share na kayo at mag-subscribe na kayo. Mga kababayan, tulong nyo na dito sa channel na to. Konti na lang mga kababayan, maabot na natin yung 300,000 subscribers! Grabe, magdidiwang tayo niyan. Mamimigay na naman tayo ng regalo sa inyo. Diba? So, paano? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.